Isang sanggol ang dapat ng ilibing nang may isang kamangha-manghang pangyayari ang naganap. Habang hawak ng kanyang ama ang munting kamay niya sa huling pagkakataon, naghahanda na sa kanyang huling pamamaalam, bigla niyang naramdaman ang isang paggalaw. Sa una, inisip niyang ito'y bunga lamang ng kanyang labis na kalungkutan, ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa lahat. Si Pedro, isang pusong wasak na ama, ay nakatayo sa bingit ng paglilibing sa kanyang 10 buwang gulang na anak na babae. Sa malamig na umagang iyon, napapaligiran ng mga mahal sa buhay, siya ay nasa pagitan ng hindi masukat na dalamhati at di paniniwala. Para bang nawala ang buong mundo niya, iniwan siyang nalulunod sa kalungkutan. Habang nakatingin kay Carmen, ang kanyang anak na nakahimlay sa isang maliit na puting kabaong, napakaliit na tila hindi makatotohanan, ang kanyang puso ay napuno ng hindi matatawarang lungkot. Ang hangin ay mabigat sa dalamhati at ang katahimikan sa silid ay binasag lamang ng mahihinang hikbi at bulong-bulungan. Sa kanyang tabi, si Anita, ang ina ng sanggol, ay umiiyak ng walang humpay. Ang kanyang mga pagluha ay nagdadala ng pinakapait na dalamhati ng isang ina. Tinitigan niya ang maamong mukha ng kanyang anak, pilit tinatanggap ang mapait na katotohanan. Sa nanginginig na mga daliri, hinaplos niya ang maliit na kamay ni Carmen, desperadong inaalala ang lambot ng kanyang balat, ang parehong maliliit na daliring minsang mahigpit na kumapit sa kanya. Nakatayo si Pedro, nakapako ang tingin sa kanilang anak, animoy hinahanap ang isang huling saglit ng kapayapaan. Ang alaala ng kanyang halakhak, ang kanyang unang pagtatangkang magsalita, at ang maliliit na tagumpay niya sa buhay ay bumaha sa kanyang isipan, pinapalalim ang sakit na kanyang nadarama. Siya ang naging liwanag ng kanilang tahanan, nagbibigay init at saya. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang walang buhay na katawan, ang tanging naramdaman niya ay isang matinding kawalan. Habang lumilipas ang oras, isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari. Ang mga nagtipon upang magpaalam ay sandaling natigilan, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa kalungkutan patungo sa pagkalito. Isang alingas-ngas ang nagsimulang lumaganap sa silid, mga nag-aalalang tingin ang ipinukol sa isa't isa. Pagkatapos lumapit si Tia Rebecca, isang malapit na kamag-anak, at dahan-dahang hinaplos ang mukha ng sanggol. Tumalikod siya kay Pedro, sandaling nag-alinlangan bago bumulong. "Pedro, hindi mo ba napapansin? Parang mainit siya." Mabilis itong itinanggi ni Pedro, kumbinsidong ito'y epekto lamang ng natitirang init ng katawan ng kanyang anak o isang ilusyon dulot ng kanilang matinding kalungkutan. Malalim siyang huminga bago sumagot sa mahinang, nanginginig na tinig. "Normal lang yan, Tia. Hindi pa naman siya matagal. Hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. Napakabigat ng mga salitang iyon, imposibleng bigkasin. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsubok na gawing makatwiran ang lahat, ang pag-aalinlangan ay unti-unting tumatak sa kanyang isip. Napansin niya ang mga nagdududang tingin ng mga tao sa paligid. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanila, isang tensyon na hindi maipaliwanag. Muling lumakas ang kaba ni Pedro at nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Anita, nakita niya ang parehong takot at pag-aalinlangan sa kanyang asawa. Huminga ng malalim si Anita bago dahan-dahang lumapit. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang idampi niya ang kanyang palad sa noo ni Carmen. Napasinghap siya. "Pedro," mahina niyang tinawag, ang kanyang tinig ay puno ng pangamba, ang mga matay nagniningning sa mga luhang, hindi pa rin tumitigil. "Tama si Tia Rebecca, mainit si Carmen. Hindi ba dapat malamig na siya?" Umiling si Pedro,
pilit kumakapit sa lohika, naghahanap ng paliwanag. Ngunit tila unti-unting nawawala ang kanyang kakayahang unawain ang nangyayari. Ang kanyang dating pag-aalinlangan ay hindi na niya kayang ipagkibit balikat. Bumaling siyang muli kay Carmen, pinag-aralan ang kanyang mukha, naghanap ng kahit anong palatandaan, kahit ano na makakapagpaliwanag sa kanilang nararamdaman. Ngunit nanatili itong tahimik. Ang kanyang munting mukha ay tila mahimbing na natutulog sa isang walang hanggang pahinga. Nanahimik ang buong silid, puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Tanging mahihinang bulungan at banayad na paggalaw ng mga paa ang pumuno sa paligid. Pinilit ni Pedro ang sarili na magsalita, bagaman mahina at hindi matatag ang kanyang tinig. Baka dahil malamig ang silid, aniya, ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sarili niyang mga salita. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang huling pamamaalam ay palapit ng palapit. Malapit ng isara ang kabaong at tuluyan ng magwawakas ang lahat. Hindi na naalis ang tingin ni Anita kay Carmen at sa kanyang mga mata may lumitaw na kakaibang ekspresyon. Hindi lamang dalamhati, kundi isang tahimik na pag-asa na hindi niya maipaliwanag. Ang init na kanilang nadama, na una nilang itinuring na bunga ng emosyon, ay hindi na nila kayang ipagwalang bahala. Isang nag-uumapaw na pagdududa ang bumalot sa kanila. Sa isang huling sandali ng koneksyon, lumuhod si Pedro, marahang hinawakan ang maliliit na kamay ng kanyang anak. Isang huling haplos, puno ng pagmamahal na hindi na niya maipadama kailanman. Hinaplos niya ang kanyang malambot na balat, sinisipsip ang bawat segundo ng kanilang huling pagdikit at doon naganap ang imposible. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang mga daliri dahilan upang manginig ang kanyang buong katawan. Napalunok siya, natigilan. Imahinasyon ko lang ba ito? Ngunit muli itong nangyari, isang banayad na pagpisil, halos hindi maramdaman. Ngunit totoo, nanlaki ang kanyang mga mata, mabilis na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ito maaaring mangyari. Ngunit nangyari ulit. Sa pagkakataong ito, mas mahigpit. Para bang ang kanyang anak ay kumakapit, ayaw siyang pakawalan. Muli siyang napalunok, pinipilit iproseso ang nangyayari. Mahina niyang ibinulong, nanginginig ang tinig. Anita, pinisil niya ang kamay ko. Napatitig si Anita sa kanya, hindi makapaniwala. Ang kanyang ekspresyon ay nasa pagitan ng takot at matinding pag-asa. Ang silid ay tila tumigil, bawat segundo ay parang isang habambuhay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinawakan niya ang kabilang kamay ni Carmen. Pigil ang hininga, inaasahan ang isang sagot. Ngunit walang dumating, walang paggalaw, walang pagpigil, tanging ang hindi maipaliwanag na init. Napaluha si Anita, mahina niyang winika, "Pedro, wala akong nararamdaman." Ngunit ang ibang mga kamag-anak na narinig ang usapan ay lumapit. Isa-isa nilang idinampi ang kanilang mga kamay sa maliit na katawan ng bata. At isang malumanay na alingas-ngas ang lumaganap, mga mahihinang paghinga, pabulong na pag-uusap. Mainit nga siya, may nagsabing may halong kaba. Tumango si Pedro, hindi nag-alinlangan. "Alam ko ang naramdaman ko," mariin niyang sinabi. "Pumisil siya sa kamay ko, sigurado ako." Lumakas ang bulong-bulungan sa paligid. Hinawakan ni Anita ang braso ni Pedro, mahina ang kanyang paghinga. At ang kanyang damdamin ay nasa pagitan ng takot at isang manipis na sinag ng pag-asa. "Pedro, hindi ito posible. Siguro'y guni-guni mo lang." Nanginginig ang tinig ni Anita habang pilit niyang kumakapit sa lohika, sinusubukang iwaksi ang matinding emosyon na bumabalot sa kanya. Ngunit ang mukha ni Pedro ay nagsasalita ng ibang kwento, matibay ang kanyang ekspresyon at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi matinag na paniniwala. Ang kanyang pananalig ay nagdulot ng alingas-ngas sa silid, isang alimpuyo ng kaba ang lumaganap sa paligid.
Mabilis na napalitan ng pangangailangan ang pag-aalinlangan. Ito'y higit pa sa kanilang kayang unawain at hindi sila maaaring umasa sa emosyon lamang. Kailangan nila ng sagot, tunay, hindi matatawarang katibayan. Hindi na nag-aksaya pa ng sandali si Pedro at bumaling sa kanyang matalik na kaibigan, si Andres, isang lalaking may katamtamang tangkad at matatalas na mata. Humanap ka ng tulong, mariing utos ni Pedro. Ramdam ni Andres ang bigat ng sitwasyon kaya't hindi siya nag-atubili. Mabilis niyang tinakbo ang pintuan, ang pintig ng kanyang puso ay umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Tumakbo siya palabas ng bahay patungo sa kabilang kalsada, hingal na hingal habang tinatawid ang lansangan hanggang sa marating niya ang pinakamalapit na botika. Sa loob, si Gino Arturo, isang lalaking nasa 50 taong gulang na may pagod na mga mata, ay nag-aayos ng mga paninda nang biglang bumagsak ang pinto. Arturo, sumama ka agad, hingal ni Andres, halos hindi na maipaliwanag ng maayos ang kanyang sinasabi dahil sa kanyang panggigigil. Si Pedro, ang anak niya, may kakaibang nangyayari, baka buhay pa siya. Napahinto si Arturo. Nakataas ang kilay sa gulat. Dahan-dahan siyang bumaling kay Andres, ang kanyang noo ay nagkunot sa pagkalito. Sa paligid, ang ibang mga parokyano ay natahimik matapos marinig ang desperadong sigaw ni Andres. Ano ang ibig mong sabihin? Malamig, ngunit alisto ang tono ni Arturo. Hindi yan posible. Sigurado ka ba? Naramdaman nilang gumalaw siya. Mainit ang katawan niya, masyadong mainit para sa isang patay. Iginiit ni Andres, nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagkasabik at kaba. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Arturo sa pagtatanong. Agad niyang kinuha ang kanyang stethoscope at isang portable monitor. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga daliri. Marami na siyang nasaksihang mga emerhensya noon. Ngunit wala ni isa ang makapaghahanda sa kanya para rito. Habang patakbo silang bumalik sa burol, ang kanyang isipan ay binaha ng mga tanong, kasabay ng bumibilis niyang tibok ng puso. Ang maikling biyahe pabalik ay tila napakatagal. Pagdating nila, isang alingas-ngas ang mabilis na lumaganap sa hanay ng mga nagluluksa. Napako ang lahat ng tingin kay Arturo, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong takot at pag-asa. Posible kayang nagkamali sila? Bulong ng isang matandang babae habang mariing hawak ang kanyang panyo. Isipin mo kung nailibing natin siya ng buhay. Nanginginig na sabi ng isang pinsan, halatang kinikilabutan sa ideya. Isang bigat ang bumalot sa dibdib ni Arturo habang lumapit siya kina Pedro at Anita. Ang kanilang mga mukha, basang-basa ng luha, ay puno ng pagmamakaawa. Walang sinayang na oras si Arturo, agad siyang lumuhod upang simulan ang pagsusuri. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang paghinga. Pakisuyo, kailangan ko ng ganap na katahimikan, madiin niyang sinabi. Bagaman may bahagyang panginginig sa kanyang boses, biglang nanahimik ang buong silid. Tanging ang mahihinang tunog ng paggalaw at mga pigil na hikbi ang maririnig. Dahan-dahang idinampi ni Arturo ang kanyang kamay sa dibdib ng sanggol. Agad siyang napatigil, hindi malamig ang katawan nito. Hindi yon normal. Maingat niyang ipinatong ang stethoscope sa maliit na dibdib ni Carmen at nakinig. Sa isang saglit may narinig siyang tunog, mahina, banayad, ngunit tila isang napakalayong pintig. Ngunit pagkalipas ng isang iglap, nawala ito. Napalunok siya. Niloloko ba ako ng sarili kong isip? Muli niyang inayos ang stethoscope, pilit na nilalabanan ng kaba. Ngunit sa ilalim ng bigat ng tahimik na pag-asam ng lahat sa paligid, halos hindi siya makapag-focus. Kailangan kong mapalabas ang lahat. Wika niya sa wakas, boses niyang bumasag sa tensyon ng silid. Umalis? May nagtanong ng may pag-aalinlangan. Oo, mariin niyang sagot. Kailangan ko ng ganap na katahimikan upang masuri ito ng maayos. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang mga tao bago isa-isang lumabas kahit may pag-aatubili.
Unti-unting nawala ang kanilang mga bulong habang lumalabas sila sa pintuan hanggang sa silang tatlo na lamang ang naiwan, sina Pedro, Anita at Arturo. Ngayon, ang katahimikan ay tila bumalot sa kanila, halos nakakasakal. Tanging ang mabagal na pagtik ng orasan ang naririnig, ang bawat segundo'y parang isang habambuhay. Muli, yumuko si Arturo at ipinatong ang stethoscope sa dibdib ng bata, mas maingat kaysa kanina. At doon narinig niya ito, mahina, hindi pantay, ngunit totoo, isang pintig ng puso. Napakahina nito, halos isang bulong ng buhay, ngunit naroon ito. At bago niya pa ito matiyak, nawala ulit. Dahan-dahang umangat si Arturo, namumutla, nanginginig ang mga kamay. Tumitig siya kina Pedro at Anita, ang kanyang mga mata puno ng pag-aalinlangan, ngunit may isa pang bagay na sumisilip sa kanyang ekspresyon. Isang tahimik, ngunit nagmamadaling pagkaapurahan. Hindi makapagsalita, sina Pedro at Anita, ang kanilang paghinga mababaw, naghihintay sa mga salitang hindi lumalabas. Kailangan nating dalhin siya sa ospital. Sa wakas ay sinabi ni Arturo, ang kanyang tinig matigas, ngunit naninikip sa emosyon. Sa isang iglap, gumalaw silang lahat. Nakahanda na si Andres sa sasakyan. Mahigpit na niyakap ni Pedro ang kanyang anak habang mabilis silang lumabas. Halos hindi marinig ang kanilang mga yabag sa pagmamadali. Nang makasakay na sila, ang bigat ng sitwasyon ay lalong tumindi. Ang mundo sa labas ng sasakyan ay mabilis na lumalampas, ngunit ang kanilang mga isipan ay mas matalas kaysa kailanman. Sa tingin mo ba magiging ayos siya? Mahina at nanginginig ang tinig ni Anita. Napalunok si Pedro, nahihirapang sumagot. Hindi ko alam, tapat niyang sagot, masakit sa loob niya ang pag-amin. Pero kailangan nating maniwala. Mula sa harapan, sumulyap si Andres sa kanila sa rear view mirror, lalo pang hinigpitan ng hawak sa manibela. Buhay siya, yan ang mahalaga. Aabutin natin ito sa tamang oras. Mahigpit na hinawakan ni Anita ang kamay ni Pedro, ang kanilang tahimik na koneksyon ay mas malakas kaysa sa kahit anong salita. Dahan-dahang lumingon si Anita sa bintana, ngunit hindi talaga siya tumitingin sa kahit ano. Ang kanyang isip ay naguguluhan. Ilang saglit na lang at nailibing na sana nila ang kanilang anak ng buhay. Paano ito nangyari? Paano nagkamali ang mga doktor? Ang kanilang huling pamamaalam ay biglang naging isang bagay na mas nakakatakot, isang desperadong karera laban sa oras. Napapikit si Pedro, dinama ang bigat ng lahat. Isang bagay lang ang alam niya, muntik na silang masadlak sa isang trahedyang hindi na nila kayang balikan. At ngayon, ang tanging magagawa nila ay ipagdasal na hindi pa huli ang lahat. Bawat pintig ng puso ni Pedro ay dumadagundong sa hindi matanggap na kawalang katarungan ng sitwasyon. Ang ideya ng kanyang anak na nakahiga sa loob ng ambulansya, napapaligiran ng mga estranghero sa halip na sa init ng kanyang mga magulang, ay halos hindi niya kayang tiisin. Isang lason ng pagdududa ang gumapang sa kanyang isipan, unti-unting kinakain ang kanyang tiwala. Kung nagkamali ang mga doktor sa pagdeklara ng pagkamatay ng kanilang anak, ano pa kaya ang maaari nilang ikamali? Ang lahat ay tila hindi na konektado sa realidad, parang isang palaisipang walang malinaw na kasagutan. Muntik na natin siyang mailibing, mahina at basag ang tinig ni Pedro, punong-puno ng pagdurusa. Paano ito nangyari? Bumaling sa kanya si Anita, ang kanyang mukha ay nabahiran ng tahimik na pagluha, salamin ng parehong takot at kawalang kapangyarihang bumabalot sa kanyang kaluluwa. Minsan na nilang nawala si Carmen, kukunin ba siya muli ng tadhana? Ang ospital na dapat sana'y lugar ng pag-asa at sagot, ngayon ay parang isang labirinto ng kawalang katiyakan, puno ng mga pintuang nagbubukas lamang sa mas marami pang tanong. Habang patuloy sa pagharurot ang sasakyan patungong ospital, ang tanging pinanghahawakan nila ay isang desperadong pag-asa.
na matatapos ang bangungot na ito sa muling pagkakayakap kay Carmen, ligtas at buhay. Ngunit ang aninong bumabalot sa kanila ay lalong bumibigat. Ang bawat segundo ay tila isang walang katapusang paghihintay. Pagdating nila sa ospital, naroon na ang ambulansya. Sa emergency room, isang kaguluhang puno ng pagmamadali ang bumungad, mga doktor at nurse na abala sa kani-kanilang pasyente. Ang kanilang mga boses ay naghalo sa isang agos ng mahahalagang utos. Ngunit hindi ito ininda ni Pedro at Anita. Ang tanging mahalaga sa kanila ay si Carmen. Nasaan ang mga magulang niya? Kailangan naming makasama siya. Nagmamakaawang sigaw ni Anita, nanginginig ang tinig. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay desperadong naghanap ng kahit sinong makikinig. Isang doktor na nakasuot ng puting coat ang bumaling sa kanila, ang kanyang mukha seryoso, puno ng pag-aalala at pagkagulat. Paumanhin pero hindi kayo maaaring pumasok ngayon, matigas niyang sabi. Kritikal ang kalagayan niya. Kailangan naming dalhin siya agad sa emergency unit. Kailangan ninyong maghintay dito. Parang suntok sa dibdib ang mga salitang iyon. Napahakbang paatras si Anita nang hihina. Agad siyang inalalayan ni Pedro, ngunit ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon sa pintuang kakasara pa lamang, naghihiwalay sa kanila at kay Carmen. Naroon siya sa loob, malayo sa kanila, nasa kamay ng mga taong hindi na nila alam kung dapat pa nilang pagkatiwalaan. Habang inilalabas ang stretcher kung saan nakahiga si Carmen, isang kakaibang tanawin ang bumalot sa ospital. Ang maliit na puting kabaong na minsang inakala nilang magdadala sa kanyang huling hantungan, ngayoy napaliligiran ng mga doktor na pilit siyang sinasalba. Sa waiting area, agad na napansin ito ng mga tao. May kabaong, bulong ng isang babae na pako sa kinatatayuan. Pero buhay pa ba ang sanggol? Tanong ng isa, halos hindi makapaniwala sa kanyang sariling sinasabi. Sa sulok ng isang matandang babae, may bahagyang piraso ng pag-asa sa kanyang tinig. Posible bang buhay pa siya? Samantala, sa pasilyo kung saan naghihintay sina Pedro at Anita, parang bumagal ang oras. Ang malamig na liwanag ng ospital ay tumatama sa kanilang mga nakayukong katawan, magkahawak kamay, kapwa natatakot na bumitiw. Napatingin si Pedro kay Anita, naghahanap ng tamang salita upang pagaanin ang kanilang pinagdadaanan, ngunit walang salitang kayang gumawa niyon. Ang kanyang puso'y tila dinadaganan ng isang hindi maipaliwanag na bigat. Tumingala siya sa maliit na bintana sa dulo ng pasilyo. Sa likod ng salamin, lumalawak ang gabi, malamig at walang pakialam. Pilit niyang hinanap ang kahit anong senyales, isang sagot, isang grasya mula sa langit na magsasabing hindi sila muling mawawalan. Ngunit kinain siya ng pag-aalinlangan. Himala ba ang nagaganap sa harapan nila o biktima lamang sila ng isang matinding pagkakamaling medikal? Isang bagay lang ang tiyak, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang katotohanan. Habang lumilipas ang mga minuto, muling bumalik sa isipan ni Pedro ang mga huling araw nila kay Carmen. Dati, puno ang kanyang alaala ng masasayang sandali, ngunit ngayon, nabahiran ito ng takot at pagdududa. 3 araw pa lamang ang nakalipas, nagsimula ang lahat sa tila simpleng sintomas, bahagyang lagnat, pagkairitable. Siguro sipon lang, pangungumbinsi ni Anita sa sarili noon. Isang karaniwang bagay, isang simpleng lagnat, ngunit habang lumalalim ang gabi, may nagbago. Ang iyak ni Carmen ay hindi na tulad ng dati. Mas mahina, mas gutay-gutay, tila isang hinaing na punong-puno ng paghihirap. Hindi siya mapakali, patuloy sa pagsipa ng kanyang maliliit na paa, animoy may nilalabanan. Pagsapit ng umaga, hindi na sila nagdalawang isip. Dinala agad nila siya sa ospital. Pagdating nila, agad nilang naramdaman ang bigat ng lugar. Siksika ng waiting room, puno ng mga buntong hininga at pagod na mga mata.
Sa tabi nila, narinig nila ang bulong ng isang matandang babae. Magdamag na akong nandito, wala pa rin. Nakita ko yung doktor, naglalaro lang sa cellphone niya, nakakagalit. Nag-init ang dugo ni Pedro sa narinig. Lumingon sila sa receptionist, abala ito sa pagbuklat ng mga papel, ni hindi man lang tumingin sa kanila. Miss, mataas na ang lagnat ng anak namin, matagal na po. Pwede bang ipakiusap sa doktor na tingnan siya agad? Nagmamakaawang sabi ni Anita, nanginginig ang tinig. Halos hindi sila pinansin ng babae, walang pakialam ang kanyang tinig. Naabisuhan na po ang doktor, maghintay na lang po kayo. Maghintay, umalingaw-ngaw ang salitang yon sa isip ni Pedro na parang sumpa. 2 oras pa ang lumipas, mahina na si Carmen, halos hindi na umiyak. Mainit pa rin ang kanyang katawan, mas matindi pa kaysa kanina. Sa wakas, tinawag sila. Sa kabila ng kanilang pagod, nanatili silang kalmado. Kailangan nilang ipaglaban ang anak nila. Ngunit pagpasok nila sa kwarto, bumungad sa kanila ang isang eksenang nagpakulo sa kanilang dugo. Nakayuko ang doktor, nakatitig sa kanyang cellphone. Pinilit ni Pedro na pigilan ang galit. Ito ang doktor, ang nag-iisang tao na maaring tumulong sa kanila. Anong nangyari? Walang interes na tanong ng doktor, hindi man lang tumingin sa kanila. Mabilis na ipinaliwanag ni Anita ang mga sintomas ni Carmen, nanginginig ang kanyang tinig sa sobrang kaba. Hindi sumagot ang doktor. Sa halip, nagsulat lamang siya sa isang reseta nang hindi man lang maayos na sinuri ang bata. Painumin ninyo nito, bababa ang lagnat, malamig niyang sabi. At yun lang, sumabog ang galit ni Pedro, ngunit wala silang pagpipilian. Kinuha nila ang reseta at umalis, umaasang tama ang doktor. Hindi nila akalaing isang napakalaking pagkakamali ang kanilang nagawa. Hindi na napigilan ni Anita ang kanyang sarili. Sa gitna ng hindi makapaniwalang galit, lumapit siya. Mababa ang kanyang tinig, ngunit puno ng matinding emosyon. Hindi mo man lang ba siya susuriin ng maayos? Napabuntong hininga ang doktor, para bang abala pa sa kanya ang tanong ni Anita kaysa sa tunay na pag-aalala ng isang ina. Nang may halatang pag-aalinlangan, ipinatong niya ang kanyang stethoscope sa dibdib ni Carmen. Nakinig saglit, 1 segundo lang bago umatras. Karaniwang sipon lang yan, sabi niya nang may panlalamig. Hindi ko na nga kailangan pang tingnan, alam ko na. Bahagyang lumitaw ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang labi, isang nakakapagpuyos na pagpapakita ng kayabangan. Pwede na kayong umuwi. 3 minuto lang ang itinagal ng konsultasyon. 3 oras silang naghintay, ngunit sa huli, wala silang natanggap kundi kapabayaan. Umalis sina Pedro at Anita sa silid, ang kanilang dibdib puno ng galit, pagkadismaya at kawalang laban. May isang bahagi sa kanila na nagsasabing may mali, pero wala silang magawa. Wala silang pagpipilian kundi umasa na sana epektibo ang gamot na iniutos ng doktor. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis na naglaho. Habang lumilipas ang mga oras, lalong lumala ang kalagayan ni Carmen. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, bawat hininga ay tila isang laban. Ang dating mamula-mulang labi niya ay unti-unting naging mapusyaw, halos asul. Isang matinding pangamba ang bumalot kay Pedro at Anita, ang takot nila ay umabot na sa sukdulan. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang binalot nila ang kanilang anak sa isang kumot. Ang bawat kilos nila'y mabilis at desperado. Muli nilang tinakbo ang ospital. Ang biyahe ay hindi pa kailanman naging ganoon kahaba. Ang bawat pulang ilaw, ang bawat segundong nasasayang sa daan ay tila isang kalupitan. Nang sa wakas ay makarating sila, nakita nila na walang nagbago. Ang emergency room ay puno pa rin ng sigawan, daing ng sakit, at mga nakaupong pasyenteng pagod na pagod. Hindi na nila ininda ang paligid, ang tanging mahalaga ay si Carmen. Agad na sumugod si Anita sa reception desk, halos hindi na niya maayos ang kanyang pananalita sa sobrang pangamba. Pakiusap,
Kailangan namin ng pediatrician ngayon. Hindi na makahinga ang anak namin. Halos hindi tumingin ang receptionist, walang emosyon ng kanyang mukha. Tatawag ako ng emergency assistance, walang pakialam niyang sagot. Pakihintay na lang. Maghintay. Ang salitang iyon ay parang isang matalim na kutsilyong bumaon sa puso ni Anita. Bawat segundo ay mahalaga at sinasabihan silang maghintay. Sa wakas, isang grupo ng mga nurse ang dumating at mabilis na kinuha si Carmen. Ang pagkaapurado nila ay nagpatibok ng mas mabilis sa puso ni Anita. Wala siyang nagawa kundi panoorin ang kanyang anak na dalhin sa isang silid, nawawala sa kanyang paningin habang siya at si Pedro ay naiwan sa isang kawalang katiyakan. At doon sa pinakaayaw nilang makita, lumitaw siya. Dr. Fernandez, ang parehong doktor mula kaninang umaga, ang doktor na hindi man lang nagbigay ng sapat na pansin kay Carmen. Napasinghap si Anita, ang kanyang mga kamay ay nanigas sa gilid ng kanyang katawan. Si Pedro naman ay nanlalamig, ang kanyang katawan ay nanigas sa matinding galit. Siya yon, mahina ngunit puno ng hinanakit na sabi ni Pedro. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom. Ang parehong doktor na hindi man lang tumingin sa kanya kanina, bulong ni Anita, ang kanyang tinig puno ng poot at pagkabigla. Mabilis na nilapitan ni Pedro ang reception desk, ang kanyang dibdib ay pumupuno ng galit na halos hindi niya kayang kontrolin. May ibang pediatrician ba rito? Tanong niya. Pilit pinipigilan ng kanyang boses na lumakas. Hindi namin pinagkakatiwalaan ang doktor na yon. Kailangan namin ng iba pang espesyalista para suriin ang anak namin. Hindi man lang kumurap ang receptionist. Si Dr. Fernandez lang ang nakaduty ngayong gabi, wala nang iba. Muli, isang alon ng kawalang laban ang bumalot kay Pedro. Wala na ba silang ibang pagpipilian? Napapikit siya, pilit pinipigilan ang galit na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit imposibleng iwaksi ang takot na bumabalot sa kanyang puso. Mahina ngunit puno ng pighati, bumulong si Anita, Panginoon, huwag mong hayaang mahuli ang lahat. Nakasalalay na lamang sa dasal ang kanilang pag-asa habang nakatuon ang kanilang luhaang mga mata sa nakasarang pinto ng ICU. At nagsimula ang pinakamatagal nilang paghihintay. Ang bawat minuto ay isang matinding paghihirap. Nakikinig sila sa yabag ng mga doktor at nurse sa pasilyo, ngunit wala ni isa ang huminto upang magbigay ng balita. Mahigpit na hinawakan ni Pedro ang kamay ni Anita, sobrang higpit na halos hindi na nila maramdaman ang kanilang mga daliri. Ngunit wala ni isa sa kanila ang bumitiw. Ito na lang ang kanilang pinanghahawakan para hindi sila tuluyang gumuho. Hanggang sa bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas si Dr. Fernandez. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay mabigat, ngunit walang emosyon. Sa kanyang kamay may hawak siyang folder. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa katawan ni Pedro at dumating ang mga salitang wawasak sa kanilang mundo. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya pero masyadong malala ang kondisyon niya. Tumigil siya sandali. Idineklara na po ang oras ng pagkamatay. Parang biglang bumagsak ang lahat, naging malabo ang paligid. Ang ingay ng ospital ay unti-unting naglaho. Napalitan ng isang matinding katahimikan. Bagsak si Anita sa sahig, ang kanyang mga higbi ay malalim, puro at puno ng paghihinagpis. Ang kanyang pag-iyak ay pumuno sa pasilyo, dahilan upang mapalingon ang mga tao. Ngunit walang nakapagtangkang lumapit. Si Pedro naman ay nanatiling nakatayo, namumutla, hindi makagalaw, hanggang sa ang lungkot ay tuluyang napalitan ng galit. Isang naglalagablab na galit, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamao. Ang kanyang hininga ay mabigat, pilit na tinatago ang sumisigaw na emosyon sa kanyang dibdib. At pagkatapos, bigla niyang bumasag ang katahimikan ng isang matalim na sigaw. Kung ginawa mo ang trabaho mo, buhay pa ang anak ko.
Nag-echo ang kanyang tinig sa ospital. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Nakatayo si Doktor Fernandez, walang reaksyon. Mahigpit na hawak ang folder na tila proteksyon niya laban sa galit ni Pedro. Kanina, hindi mo man lang siya tiningnan. Patuloy na sigaw ni Pedro. Mas inuna mo pa ang cellphone mo. Tahimik ang buong ospital. Ang mga pasyente, mga nurse at ibang doktor ay tahimik na nakamasid. Si Anita ay hindi na makapagsalita, patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Ngunit kahit hindi siya nagsasalita, si Pedro na mismo ang naglabas ng sakit nilang dalawa. Hindi dapat ito nangyari, nanginginig niyang sabi habang patuloy na bumabaha ang luha sa kanyang mukha. Hindi dapat. Tumingin si Anita sa doktor, ang kanyang boses mahina, basag, ngunit puno ng dalamhati. Bakit hindi ka nagmalasakit? Hindi sumagot si Dr. Fernandez at sa kaibuturan nila alam nilang hindi na siya kailanman sasagot. Damang-dama ni Dr. Fernandez ang bigat ng katahimikan na bumalot sa pasilyo. Dahan-dahan siyang huminga, isang hakbang na umatras para bang naghahanap ng tamang mga salita, isang paliwanag, isang paraan upang maipagtanggol ang sarili, isang bagay na maaaring magbigay ng kahit kaunting katiyakan. Ngunit wala. Ang kanyang katahimikan ay lalong nagpapatibay sa hinala na marahil tama si Pedro. Parang bumaha ng mapait na alaala sa isipan ni Pedro. Ang matagal nilang paghihintay, ang malamig na pagtanggi, ang paraan ng pagtrato ni Dr. Fernandez kay Carmen, isang saglit lang na pagsulyap, isang walang malasakit na hatol. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga sandaling iyon, pinalalaki ang unos ng damdamin sa kanyang dibdib. Napapikit siya, pilit pinipigilan ang hinanakit at galit na nagbabadyang sumabog. Ngunit dumaan ang katotohanan na parang isang suntok sa dibdib. Nandito na naman sila sa parehong ospital sa ikatlong pagkakataon, muling naghihintay ng balita sa kanilang anak na muntik ng ilibing ng buhay. At sa gitna ng masidhing tensyon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, ang matitigas, tiyak na yabag ng sapatos sa sahig ng ospital. Dumating ang dalawang pulis. Ang kanilang presensiya ay nagdala ng bigat ng isang formalidad na nagpahiwatig na seryoso na ito. Lumapit sila kina Pedro at Anita. Ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso at puno ng pangunawa. Kailangan namin ng buong detalye ng nangyari, sabi ng isa sa kanila, matatag ang boses. Huminga ng malalim si Pedro, pinipilit ang sarili na maging kalmado bago magsalita. Ngunit kahit anong pagpipigil, nanatili ang pag-iyak sa kanyang tinig. Nilagnat ang anak namin si Carmen. Hindi siya maganda ang pakiramdam, kaya dinala namin siya rito. Pero mahigit 2 oras kaming naghintay bago kami tinanggap. Humigpit ang panga ni Pedro, pilit na tinutulak pababa ang galit. Nang tawagin kami, halos hindi man lang siya tiningnan ni Dr. Fernandez. Mas matagal pa siyang nakatitig sa cellphone niya kaysa sa pagsusuri sa anak namin. Kung hindi lang iginiit ni Anita, baka ni hindi niya ginamit ang stethoscope. Habang iniisip ang bawat detalye, parang muling binubuksan ni Pedro ang isang sugat na hindi na kailanman gagaling. Habang nagsusulat ang mas batang opisyal, tumango naman ang nakatatanda, pilit inaabsorb ang bawat salita. Nanginginig ang tinig ni Anita nang sumingit siya. Pagkalipas ng ilang oras, lumala ang kalagayan niya. Hirap siyang huminga. Binalik namin siya rito, pero ilang sandali lang pagkatapos, sinabi nilang wala na siya. Saglit siyang natigilan, pilit nilulunok ang sakit, at saka bumagsak ang boses ni Pedro, puno ng panlulumong hindi niya kayang itago. At kahit noon, mali sila. Lumingon siya kay Anita bago ipinagpatuloy, ang sakit ay nararamdaman sa bawat pantig. Sa mismong burol niya, hinawakan ko ang kamay niya at pinisil niya ang akin. Mahina pero totoo. Sumulyap sa isa't isa ang mga pulis, halatang nag-aalangan, ngunit may bahid ng pagkagulat sa kanilang mga mata.
Tumawag kami sa mga bumbero, patuloy ni Pedro. Ang galit at pighati ay nagsasalimbayan sa kanyang tinig. Kinumpirma nila na may pulso siya. Dinala nila siya rito para sa mas masusing pagsusuri. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi kami pinayagang manatili sa tabi niya. Nanginginig ang mga kamay ni Anita ng bulong niya, gusto lang naming makasama siya. Tinitigan sila ng senior officer, ang kanyang tono ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Gaano katagal bago dumating ang mga bumbero? Mga 20 minuto, sagot ni Pedro. Pero para sa amin, parang isang habambuhay. Sila mismo ang nagsabi na may natitirang vital signs si Carmen na kailangan niyang isailalim sa mas maraming pagsusuri dito sa ospital. Simula noon, wala na kaming alam. Naging seryoso ang ekspresyon ng mga opisyal. Hindi man nila hayagang ipinakita, halata sa kanilang pananalita at kilos na may mali rito. Nagbuntong hininga ang nakatatandang pulis. Binuklat ang kanyang notes bago seryosong tumingin kina Pedro at Anita. Magsasampa kami ng opisyal na ulat, Ania. Kailangang magkaroon ng masusing investigasyon. Kukunin namin ang pahayag ng lahat ng staff na kasangkot. Napakahalaga ng testimonya ninyo upang mabuo ang buong larawan ng nangyari. Gagawin namin ang lahat upang malaman ang katotohanan. Naramdaman ni Pedro at Anita ang bahagyang kaginhawaan, pinakikinggan sila. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot na baka ang katotohanan ay tuluyang ibaon sa papel at formalidad. At saka bumukas muli ang mga pinto ng ICU. Lumabas si Dr. Fernandez. Walang pagbabago ang kanyang ekspresyon, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nang magsalita siya, mahina ang kanyang boses, parang pinag-isipan, parang pinilit. Ikinalulungkot kong sabihin na wala kaming natagpo ang vital signs, Anya. Ginawa namin ang isang electrocardiogram upang makasigurado, ngunit walang tugon. Ang anak ninyo, pumanaw na. Parang gumuho ang mundo ni na Pedro at Anita. Hindi sila agad nakapagsalita. Nakatitig lang sila sa doktor. Pilit inuunawa ang kanyang sinabi. Ang bigat ng pagkawala ay muling bumalot sa kanila, dinurog silang muli, ngunit bumalik ang mga salita ni Pedro. Pero may pulso siya, Anya, halos hindi makapaniwala. Sinabi ng bumbero na may pulso siya. Paano siya naging buhay kanina, tapos ngayon wala na siya? Saglit na nagatubili si Dr. Fernandez. Bumuntong hininga siya bago nagsimulang magpaliwanag, malamig at mekanikal ang kanyang tinig. May mga pagkakataong nagkakamali ang oximeter sa pagbasa ng vital signs, Anya. Minsan, maaaring may natitirang electrical activity sa katawan, ngunit hindi ito nangangahulugan ng tunay na buhay. Bumigat ang mukha ni Anita. Paano ang temperatura ng katawan niya? Mainit siya. Paano mo ipapaliwanag yon? Saglit na natigilan si Dr. Fernandez. May mga bihirang kaso kung saan ang katawan ay nananatiling mainit kahit ilang oras pagkatapos ng pagkamatay, sagot niya. Mas mabagal ngayon. Hindi ito pangkaraniwan, pero nangyayari ito. Bumuntong hininga siya muli. Ikinalulungkot ko. Para kay Pedro, walang lohika ang sinasabi niya. Lahat ng sinabi ng doktor ay salungat sa kung ano ang kanilang nakita, naramdaman at naranasan. Si Carmen ay mainit, si Carmen ay gumalaw, si Carmen ay nabuhay at ngayon sinasabi nilang wala na siya. Napayuko si Anita, pilit pinipigilan ang matinding hinagpis. Ang ospital ay biglang naging mas malamig, mas walang buhay. Nagsimulang manginig ang kamao ni Pedro. Ang sakit ay hindi na niya makontrol, pero mas masahol pa ang pagdududa. Nawala ba nila si Carmen ng 2 beses o may mas malalim na bagay na pilit tinatago? Halos pabulong, ngunit puno ng sakit. Sinabi ni Pedro, wala sa mga ito ang may saysay. Niyakap ni Anita ang sarili, pilit pinipigilan ang pagkalugmok.
Si Pedro naman ay muling tumingin kay Doktor Fernandez. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang bagay na mas malalim kaysa lungkot, isang galit na hindi na mabubura. Gusto mo lang ba kaming maniwala? Mahinahon, ngunit matigas niyang tanong. Natanggapin lang namin ito, na walang kahit anong paliwanag? Tumingin sa kanya si Doktor Fernandez, ngunit hindi ito sumagot. At sa katahimikang iyon, alam na ni Pedro ang totoo. Wala nang magsasabi sa kanila ng sagot. Ang natitira na lang sa kanila ay ang sakit. Pwede niyo na siyang makita, mahina ang boses ng doktor para bang takot sa epekto ng kanyang mga salita sa mag-asawang lugmok sa pighati. Nagpalitan ng tingin sina Pedro at Anita, tahimik ngunit puno ng bigat. Ang kanilang mga mukha ay animoy inukit sa pagod at walang hanggang lungkot. Dahan-dahan silang bumangon, halos hindi kayang dalhin ng kanilang mga binti ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Ang bawat hakbang sa malamig na pasilyo ng ospital ay parang isang mabagal na pagharap sa isang katotohanang wala na silang magagawa kundi tanggapin. Pagdating nila sa pintuan, saglit na nag-alinlangan ang doktor bago ito dahan-dahang itinulak. Ang lungkot sa kanyang mukha ay tila isang babala sa kung ano ang kanilang makikita sa loob. Sa ilalim ng malabong liwanag ng ospital, nakahimlay ang maliit na katawan ni Carmen sa isang stretcher, nababalot ng manipis na puting tela. Nananatiling nakalitaw ang kanyang mga braso at mukha, para bang naghihintay ng huling yakap. Dahan-dahang lumapit sina Pedro at Anita. Ang kanilang mga mata ay hindi maalis sa mapait na tanawin sa kanilang harapan. Napako ang tingin nila sa paraan ng pagkakaayos ng kanyang mga braso. May kung anong hindi maipaliwanag na simetriya rito. Para bang sa kanyang huling sandali, may inaabot siyang hindi niya natagpuan. Ang puting tela ay lalong nagpalalim sa imaheng iyon, para bang tahimik siyang nakikiusap, naghihintay ng isang huling haplos. Nananatiling payapa ang kanyang maliit na mukha, ngunit sa mga mata ng kanyang mga magulang, may nakatagong lungkot na hindi kailanman mabibigkas. Bahagyang nakabuka ang kanyang mga labi, tila may sasabihin bago tuluyang manahimik. Ang kanyang mga mata, mahigpit na nakapikit, ay naglalaman ng isang katahimikan na mas lalong nagpaigting sa kirot ng sandali. Isang pigil, ngunit napunit na higbi ang lumabas sa labi ni Anita nang dahan-dahan niyang abutin ang kamay ng kanyang anak. Nang magdikit ang kanilang balat, isang matinding lamig ang gumapang sa kanya. Isang malupit na paalala kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng lahat, ilang oras lamang ang nakalipas. Sa burol, may init pa siyang nadama, may pag-asang nagningning kahit sandali. Ngayon, wala nang natira, kundi ang malamig at di matakasang katotohanan ng kamatayan. Nakatayo pa rin si Pedro, hindi makagalaw, nakapako ang tingin sa kanyang anak. Nakabuka ang kanyang mga bisig, nakabuka rin ang kanya. Tila isang nakakadurog na salamin ng kanyang sariling desperasyon. Para bang hinintay ni Carmen ang yakap na hindi dumating. Sumisikip ang dibdib ni Pedro, dinudurog ng matinding pagsisisi. Umusad siya ng dahan-dahan, lumapit kay Anita at magkasama nilang tinitigan ang kanilang anak, balot sa lungkot na parang ulap na hindi nila matakasan. Dahan-dahang inabot ni Pedro ang pisngi ni Carmen. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi maglakas loob na dumampi rito. Tahimik na tumatangis ang kanyang puso. Nagsusumamo sa himala. Sa kahit isang saglit ng himala, mahina ang tinig ni Anita, halos isang bulong. Para bang gusto niyang mayayakap siya. Nilunok ni Pedro ang isang buot mahapding buhos ng emosyon, tumango. Wala nang salitang kayang ipahayag ang bagyong bumabalot sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang yumuko. Nanginginig ang kanyang labi habang hinahalikan ang malamig na noo ng kanyang anak. Isang tahimik na pipigilang paalam.
Sa ilalim ng ilaw ng ospital, balot sa puting tela, tila isang sagradong imahe si Carmen, malinis, inosente, ngunit napakalungkot. Ang kanyang nakabukas na bisig, parang isang anino ng krusipiksyon, ay nag-iwan ng hindi malilimutang imahe. Para bang ang kanyang huling postura ay isang katahimikang pagsusumamo, isang sigaw para sa katarungan na hindi kailanman masasagot. Dumagan ang bigat ng huling katotohanan. Wala nang puwang para sa pagdududa, wala nang pangalawang pagkakataon. Ito na ang wakas. Sa pangalawang pagkakataon, kailangan nilang ihanda ang kanilang anak para sa libing. Muling napuno ng ilaw, ng kandila at halimuyak ng sariwang bulaklak ang punerarya. Ang hangin ay mabigat, puno ng pangungulila. Nakatabi sina Pedro at Anita sa maliit na puting kabaong, napapalibutan ng parehong pamilya at kaibigang nandoon noong una. Ngunit ngayon, may isang malinaw na pagkakaiba. Wala na ang mahihinang bulong ng pag-aalinlangan, wala na ang mga tanong ng pagkamangha. Sa halip, isang nakakasakal na katahimikan ang bumalot sa kanila, isang mas malalim, mas mabigat na lungkot. Ano ba talaga ang nangyari sa ospital? Ito ang hindi mabigkas na tanong sa isipan ng lahat, ngunit walang naglakas loob na itanong ito ng malakas. Nakatuon lang si Anita sa maliit na kabaong. Ang kanyang isipan ay umiikot sa mga alaala, sa mga sagot na hindi niya kailanman natanggap. Paulit-ulit niyang naririnig ang tinig ng doktor, mga teknikal na paliwanag, mga malamig na paliwanag na pilit niyang inuunawa. Ngunit lahat ng ito ay parang tunog na walang saysay, mga salitang walang laman. Napakabilis ng lahat, mahina at walang laman ang tinig ni Pedro nakatitig sa kabaong. Hindi sumagot si Anita. Sa halip mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ramdam ni Pedro ang isang hindi maipaliwanag na kawalan sa loob niya. Ang pangalawang pagkawala na ito ay mas masakit, mas surreal. Parang isang bangungot na hindi pa rin nagtatapos. Isa-isa, lumapit ang kanilang mga mahal sa buhay. Hinahaplos ang ibabaw ng maliit na kabaong, bumubulong ng kanilang huling paalam. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang nagtatanong tungkol sa init ng katawan ng bata, wala nang bumubulong ng alinlangan, wala nang pag-asa, wala nang pagdududa, tanging ang katapusan na lang ang naiwan. At gayunpaman, sa kabila ng lungkot, may isang bagay na hindi nawawala, isang nakakabahalang pakiramdam, isang hindi matanggal na pakiramdam na may mali. Lumapit ang pari, nagbigay ng huling basbas, dahan-dahang nagguhit ng krus sa kabaong. Yumuko sina Pedro at Anita, pilit hinahanap ang kapayapaan sa kanyang mga salita. Ngunit ang kapayapaan ay wala roon. Habang natatapos ang libing, unti-unting nag-alisan ang kanilang mga pamilya at kaibigan. Isa-isang naglaho ang kanilang presensya, parang lumulubog na araw. Hanggang sa sila na lang ang natira. Nakatayo sa harap ng sariwang puntod, napapalibutan ng mga puting bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hangin. Matalim ang tingin ni Pedro kay Anita, ang kanyang panga mahigpit na nakatikom. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating malaman ang totoo, Anita. Anya, mahina ngunit matigas. Hindi natin pwedeng basta tanggapin ito. Hindi ganito. Dahan-dahang tumingin si Anita sa kanya. Ang kanyang mga mata puno ng lungkot, ngunit hindi nag-aalinlangan. Alam niyang tama si Pedro. Pinagkatiwalaan nila ang ospital upang protektahan ang kanilang anak. Ngunit ang natira sa kanila ay hindi katarungan, kundi lungkot, kundi mga tanong, at isang katotohanang tila walang gustong ipagtapat. Pareho tayo ng nararamdaman, Pedro. Mahina ngunit puno ng paninindigan ang tinig ni Anita. May kung anong bahagi sa akin na tumatangging tanggapin ang paliwanag nila. Wala ni isa rito ang may saysay.
Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, isang matibay na pasya ang namuo sa pagitan nila. Hindi na lang ito tungkol sa pagluluksa, ito ay tungkol sa kanilang karapatan sa katotohanan. Bakit nagpakita ng senyales ng buhay si Carmen sa kanyang sariling burol? Ano ang tunay na nangyari sa ospital noong pinaghiwalay sila sa kanilang anak? At bakit matapos ang lahat ng pag-aalinlangan, inaasahan silang tanggapin ang pangalawang pamamaalam ng walang tunay na sagot? Gabing iyon, sa kabila ng pisikal at emosyonal na pagkapagod, napagdesisyunan ni Pedro at Anita na kailangan nila ng tulong. Alam nilang hindi nila kayang lumaban mag-isa. Ngunit sa oras na halos sumuko na sila, isang bagay ang nangyari. Kumalat ang kwento ni Carmen sa buong lungsod. Dumagsa ang galit ng publiko nang malaman ang nakakagulat na detalye ng kaso. Mabilis na lumaganap ang balita, umabot sa telebisyon, pahayagan at social media. At sa gitna ng lumalakas na sigaw para sa hustisya, isang abogado ang nakarinig ng kanilang panawagan, isang taong hindi kayang talikuran ang kanilang sakit. Hindi ko kayang ipikit ang mata sa nangyari sa inyo, sinabi ng abogado sa kanilang unang pagkikita. Ipaglalaban ko kayo, hahanapin natin ang katotohanan at bibigyan natin ng hustisya si Carmen. Agad nitong nagdulot ng epekto. Habang patuloy ang paglobo ng kaso ni Carmen sa media, sumiklab ang galit ng bayan. Mabilis na lumakas ang suporta ng publiko. Lumabas ang mga mamamayan sa lansangan, sumisigaw para sa hustisya. Nagsuot sila ng puting t-shirt na may larawan ni Carmen, nakatatak sa harapan ang matapang na mga salita. Hustisya para kay Carmen. Napuno ng plakard ang kalsada. Fernandez, managot ka! Hustisya ngayon! Si Carmen ay nabubuhay sa aming laban. Dahil sa lumalakas na presyon ng publiko, napilitan ang ospital na kumilos. Sa isang opisyal na pahayag, inihayag nila ang pansamantalang suspensyon ni Dr. Fernandez habang iniimbestigahan ang kaso. Ngunit hindi sapat iyon para patahimikin ang galit ng bayan. Patuloy ang protesta, hindi huminto ang media sa pagbabantay, walang nakalimot. Samantala, sinimulan ng abogado ang masusing imbestigasyon. Bawat medical record, bawat dokumento, bawat file ng pasyente, lahat ay sinuri. Hiningi niya ang mga komunikasyon sa loob ng ospital, tinipon ang mga testimonya ng mga bumbero na unang nagkumpirma na buhay pa si Carmen. Kinuha niya rin ang salaysay ng parmasyutiko, isa sa mga unang taong nakakita na hindi papatay ang sanggol. Maging ang ilang nurse sa ospital ay palihim na naghayag ng kanilang mga pagdududa. Ngunit ang pinakamatibay na ebidensya ay nagmula sa CCTV footage ng ospital. Kitang-kita rito kung paano binabaliwala ni Dr. Fernandez ang kalagayan ni Carmen, ang kakulangan niya sa agarang aksyon, ang kawalang interes sa pagsuri sa bata. At saka dumating ang araw ng paglilitis, punong-puno ang korte ng mga taong matagal nang sumusubaybay sa kaso. Nakaupo sina Pedro at Anita sa unahan, magkahawak kamay. Sa kabilang panig, nakayuko si Dr. Fernandez, maputla ang mukha, halatang kinakabahan. Tuwing sinulyapan niya sina Pedro at Anita, lumalakas ang bulungan sa loob ng korte, mga bulong ng galit, panlulumo at hinanakit. Sa labas patuloy ang protesta, ang kanilang sigaw ay umaalingaw-ngaw sa lansangan. Hustisya para kay Carmen. Sa loob ng korte, nagbunyag ang katotohanan. Tumayo ang punong medical expert. Ang kanyang mukha ay mabigat, puno ng paninindigan. Matapos ang masusing pagsusuri ng mga record, komunikasyon sa loob ng ospital at mga testimonya, malinaw na nagkaroon ng matinding kapabayaan at paglabag sa etika sa pangangalaga kay Carmen Andrade. Dumaan ang isang alimpuyo ng reaksyon sa loob ng korte. Mahigpit na pinisil ni Anita ang kamay ni Pedro habang tuloy-tuloy ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi.
Nagpatuloy ang expert, mas matigas ang tinig. Bilang isang doktor, may tungkulin si Dr. Fernandez na alagaan at bigyan ng sapat na atensyon ang kanyang mga pasyente, ngunit hindi niya ito ginawa. Hindi niya isinagawa ang tamang pagsusuri, mas inuna pa niya ang kanyang personal na gamit at dahil sa kanyang kapabayaan, humantong tayo sa trahedyang ito. Tumahimik ang korte, humarap ang hukom kay Dr. Fernandez, ang kanyang tingin matigas at walang emosyon. At saka dumating ang hatol, batay sa ipinakitang ebidensya at sa matinding paglabag sa etika ng medisina, ang lisensya ni Dr. Ricardo Fernandez ay permanenteng binabawi. Pinagbabawalan siyang magsanay ng medisina at haharap siya sa kasong kriminal dahil sa matinding kapabayaan at malpractice. Bukod pa rito, ang ospital ay inaatasang magbayad ng kompensasyon sa pamilya Andrade para sa emosyonal at material na pinsalang natamo nila. Sumabog ang emosyon sa loob ng korte, may mga pumalakpak, may mga tahimik na napayuko sa kalungkutan. Sa labas, nang kumalat ang balita, isang dagundong ng pagsigaw ang pumuno sa hangin. Habang inilalabas ng korte si Dr. Fernandez, bumuhos ang galit ng bayan. Hinagisan siya ng kamatis at itlog. Tinatawag siyang mamamatay tao. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha, isang malayong itsura mula sa dati niyang arogansya. Hindi siya kailanman makalilimot sa araw na ito. Lumabas sina Pedro at Anita sa korte. Magkahawak kamay, kahit pagod, ramdam nila ang bahagyang kaginhawaan. Lumapit sa kanila ang kanilang abogado, nakangiti ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Naiiyak si Anita habang hinawakan ng kanyang kamay. Wala kaming sapat na salita para pasalamatan ka. Anya, namumugto ang mga mata. Ikaw ang naging pag-asa namin nung wala nang naniwala sa amin. Tumango si Pedro, ang kanyang boses ay mabigat sa emosyon. Tinanggap mo ang kaso namin nang walang hinihinging kapalit. Ngunit gusto naming ibigay sa iyo ang bahagi ng settlement bilang bayad sa iyong serbisyo. Karapat-dapat kang bigyan ng pagkilala. Mataimtim na ngumiti ang abogado, hinawakan ng kanyang puso. Tatanggapin ko ito, hindi lang para sa akin, kundi para matulungan ng iba pang pamilya na nangangailangan ng hustisya. Nagtama ang kanilang mga mata, isang pag-unawa na hindi na kailanman kakailanganing bigkasin. Ang laban na ito ay higit pa sa kanila. Ito ay para kay Carmen. Ang tagumpay na ito ay para sa kanya, bulong ng abogado. Isang paalala na walang bata ang dapat lumaban ng mag-isa. Sa pamamagitan ng pondo mula sa kasunduan, sinigurado ni Omar at Miranda na mabibigyan ng sapat na kabayaran ang kanilang abogado, isang kilos na hindi lamang pagpapakita ng pasasalamat, kundi isang pagkilala rin sa dedikasyon at pagkakaisa na ipinakita nito sa kanilang laban para sa hustisya. Alam nilang kung hindi dahil sa matatag na suporta ng kanilang tagapagtanggol, maaaring nanatiling nakakubli ang katotohanan tungkol kay Maya magpakailanman. Habang magkasama silang nakatayo, nakatingala sa langit, naramdaman nila ang bigat ng kanilang pagdadalamhati, isang sakit na hinding-hindi tuluyang mawawala. Ngunit sa sandaling iyon, may nadama rin silang iba, isang hindi matatawarang katotohanan. Ang alaala ng kanilang anak ay hindi malilimutan. Sa halip, ito ang magiging gabay para sa iba, isang liwanag na magdadala ng katarungan, pagbabago at pag-asa. Ang kwento ni Maya ay hindi lamang tungkol sa isang pamilyang dumanas ng hindi masukat na pagkawala. Ito rin ay isang salamin ng pananagutan na dala ng mga taong pinagkakatiwalaang magligtas ng buhay. Ang trahedyang ito, hango sa totoong pangyayari, ay nagpapaalala sa atin ng nakapipinsalang epekto ng kapabayaan, kakulangan sa paghahanda at kawalan ng tunay na malasakit sa kapwa. Isang inosenteng buhay ang nawala, isang batang may napakaraming pangarap at kinabukasan sa harapan niya. Hinahamon tayo ng kwento ni Maya na magtanong,
Ilan pang inosenteng buhay ang kailangang mawala bago magkaroon ng tunay na pagbabago. Hindi lang ito tungkol sa isang doktor na nabigo sa kanyang tungkulin. Ito ay tungkol sa isang sistemang may mga bitak, isang sistemang madalas inuuna ang kahusayan sa papeles, burokrasya at numero kaysa sa mga tunay na taong nangangailangan ng pangangalaga. Isa itong paalala na sa bawat kama sa ospital, sa bawat silid ng naghihintay, sa bawat diagnosis na naantala, may isang buhay na nangangailangan ng pag-aaruga, dignidad at respeto. Naway magsilbing babala at inspirasyon ang kwento ni Maya. Naway magudyok ito sa atin na ipaglaban ang pananagutan sa sistemang pangkalusugan, ipaalam ang mga kaso ng kapabayaan at tumindig kasama ng mga pamilyang tulad ni Omar at Miranda na ginamit ang kanilang sakit upang ipaglaban ang hustisya. Si Maya ay mananatiling buhay sa puso ng lahat ng naniniwala na ang buhay ang pinakamahalagang regalo. Bagamat maikli ang kanyang oras sa mundong ito, ang kanyang epekto ay walang hanggan. Naway patuloy na magningning ang kanyang liwanag sa bawat pagsisikap na tiyakin na wala ng ibang pamilyang makararanas ng parehong trahedya at naway ang kanyang alaala ay maging lakas sa laban para sa isang sistemang pangkalusugan na inuuna ang sangkatauhan bago ang anupaman.